hindi kami makakayo na makikikumisik. Di tanggap mo na ba? Anong klaseng pagbabago kung kolonyal ang isipan? Ang salita ay hiniram, pwede namang matumbasan. At pwede rin ang salita ay baybayin sa Filipino. Ang spelling ay baguhin, isalin sa katutubo. Ikaw ba'y nababaliw? Technical terms babaguhin, hindi lalo ang lahat ay kahirap intindihin. Konting hinawan mga kaibigan, upang sa paksang ito'y tayong lahat ay matinawan. Itong wikang Filipino may sariling katangian. Hindi dapat na baguhin, bagus dapat nagkakaan. Kaya nga may panang wika at programang tulad nito ay upang malinawan tayo sa pagbabago ng wikang Filipino. Bawat wika sa daigdig ay may kanyang katangian na dapat na irespeto at dapat na pagtungatan. Purong wika ay salamin ng puro ding pagkatao. Dalisay na pundasyon para sa ating pagkabit. Ang wika'y dinamiko, umuunlad, nagbabago. Kagaya rin ang pangunlad ng wikang Filipino, may hinirang sa dayuhan, may salitang katutubo. Matapos mapakinggan ang palitan ng katwiran, panahon na para silang dalawa ngayon ay husgahan. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang makatwiran? Totoong ang wikang English ay sadyang ating kailangan. Ito'y wikang universal na dapat ay pag-aralan. Mahalaga sa pag-unlad ang lipunan at ng bayan, ngunit kung mayroong hindi dapat kalimutan, ang wikang Filipino ang siyang dapat pahalagahan. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang makatwiran? Palagay ko'y nasa gusna itong ating katanungan. Kahilingan namin ngayon kaming tatlo'y palakpakan. Sapagkat hindi pa tapos itong ating balagtasan na kung saan marapat ng husgahan ang nagaganap na pagtatalo sa bansang pinag-usapan. Mga giliw na tagapakinig bago mag-isipang tuluwin tumindig, itutuloy natin paksak at galing. Sa palitan ng puro-puro, tiyak baligoy titindi. Mga madlang nanood bago kami magsimula, masigabong palakpakan ng sa aming bandila. Bigamin may resurrection po, henyong natulingan, makata ng kalita, prinsesa ng balagtasan. Katwiran ko'y parang suntok, bawat tugmay tila kulo. Ang sino mang kalaban ko'y sa pansikan magigulo. Carla Andrea de Masuway po ang pangalan, ang Diyosa ng balagtasan. Sa talino't kagandahan, tawang aking kalaban. Hindi ako nananakot, hindi ako nagbabagta. Ang huling nakalaban ko hanggang ngayon ay tulala. Kolonyal na edukasyon, ang pundasyon ay ang English. Ang hanggang na pagdurusan, malawad ng pagtitiis. Kung nais ay paglayat, ganap na pagulanan. Itong wikang Filipino, ang sundapat o unari. Makitid na pag-iisip, pangungok na panaginip, ang dahilan kung bakit bansa natin nagigipit. Habang Koreano, ako ay nagnanais mag-English. Ito naman ang tulad mo, naisip ko ay maalis. Hindi ko sinasabing ang English ay dapat alisin, kundi ang wikang Pilipino ang siyang dapat bigyang pansin. Pasok. Dea. Aking puputulin, lumalayo ang usapin. Paksa nating sinimulan ay siyang dapat pagtalunan. Linawan ang sasabihin, iwanan ang usapin. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang ipiliin? Bawat wika sa daigdig ay may kanyang katangian na dapat na irespeto at dapat na pag-ingatan. Bawat lagi may kultura, may sariling katangian. Hindi dapat taliburan, hindi dapat natagdagan. Purong wika ay salamin ng puro ding pagkatao. Dalisay ng pundasyon para sa ating wika natin ay ingatan, payabungay pauna rin sa pagbanday ng lipunan may paglayang maaari. At ngayong nanawan, kuminahon ka aking kaibigan, sigurado ko sa itinuran, makinig ka muna at iyong hayaan itong balagtasan bigyan namin ng kalinawan. Mayroong wikang hindi dapat kalimutan, walang iba kundi itong wika natin kinagisnan. Sa
pagkakaintindihan kahit wika ay halo-halo, ituturing natin ito pagyabong ng Pilipino. Ang dapat lamang iwasan sa formal na talakayan ay ang halo-halong wikang ginagamit na palitan. Kung ang English ang katanungan, English din ang kasagutan. Kung ang Pilipino ang usapan, dapat ay iwasan. Kung salita ay technical term, hindi dapat napalitan. Ngunit kung may panumbas, gamitin may kalayaan. Ito ang wikang Pilipino, nararapat paunlarin, pagyamanin, tangkilikin ang sariling wika natin. Wikang